Sa madilim na bahagi ng karagatan sa pagitan ng dalawang pulo, nag-iisa ang isang bangkang demotor na palutang-lutang sa maalon na tubig. Nasa ibabaw nito si Dante, isang lalaking kilala sa lungsod bilang drug poser. Ilang taon na siyang ginagamit ng mga pulis upang magpanggap na bibili ng bawal na gamot, at sa bawat operasyon ay unti-unting nauubos ang kanyang takot, napapalitan ng malamig na determinasyon. Ngunit sa gabing iyon, hindi droga ang hinahabol niya. Isang lihim na tip ang natanggap niya mula sa matandang mangingisdang nakilala niya sa pier. May nakita raw itong kakaibang manok panabong sa gitna ng dagat, nakalutang sa ibabaw ng isang lumang kahoy na kahon. Ang mas kakaiba pa, ayon sa matanda, ang manok ay tila hindi nalulunod at may mga mata raw na parang sa tao kung tumitig. Hindi dapat pinapansin ni Dante ang ganoong kwento. Sanay na siya sa mga chismis at guni-guni ng mga lasing at gutom. Ngunit may binanggit ang matanda na nagpagulo sa kanyang isip, ang pangalan ni Serena. Si Serena ay isang alamat sa sabungan, isang babae na sinasabing may-ari ng mga manok na hindi natatalo. Hindi siya nagpapakita sa publiko at wala ni isa ang nakakaalam kung saan siya nakatira. Ngunit ang mga sabonghero sa buong rehiyon ay may iisang bulong. Ang mga manok ni Serena ay hindi basta alaga. Pinapaniwalaang may kakaibang pinanggalingan. At ngayon, may isang manok na lumulutang sa gitna ng dagat. Habang pinapatay ni Dante ang makina ng bangka, dahan-dahan siyang lumapit sa kahong inaanod ng alon. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang pulang manok na nakatayo sa ibabaw ng kahoy, tila naghihintay. Hindi ito kumakampay o natatakot. Nakatingin lamang ito sa kanya. Parang kilala siya. Umigting ang hawak ni Dante sa lubid. Marami na siyang nahuli sa buhay niya. Mga adik, tulak, at kung ano-ano pa. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hindi dahil sa manok, kundi dahil sa pakiramdam na parang siya ang hinuhuli nito. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang kahon. Hindi pumalag ang manok. Tumayo lamang ito at sumunod sa galaw ng bangka. Nang maiyahon niya ang kahon, naramdaman niyang biglang humupa ang alon sa paligid. Parang may katahimikan na bumalot sa dagat. "Sa'yo ba si Serena?" Mahina niyang tanong. Walang sagot. Tanging ang hangin at alon ang maririnig. Ngunit nang titigan niya ang mata ng manok, may kung anong pumasok sa isip niya. Isang imahe ng isang babae na nakatayo sa dalampasigan, nakaputi, at nakatingin sa malayo. Hindi niya alam kung panaginip iyon o guni-guni, ngunit malinaw ang pakiramdam. Hindi dapat niya kinuha ang manok. At huli na ang lahat. Pagdating ni Dante sa pampang bago magbukang liwayway, agad niyang itinago ang manok sa lumang kubo ng kanyang tiyuhin. Wala na ang matanda roon, matagal nang pumanaw, ngunit naiwan ang mga lumang kulungan at gamit sa sabong. Doon niya ipinasok ang manok, umaasang mananatili itong tahimik. Ngunit hindi ito kumahol, tumilaok o nag-ingay. Tahimik lamang itong nakatayo sa sulok, tila nagmamasid. Habang umiinom ng kape si Dante sa labas, hindi niya maalis sa isip ang pangalan ni Serena. May mga kwento siyang narinig noon. Isang babaeng may koneksyon sa dagat, sa swerte, at sa mga bagay na hindi may paliwanag. Ang ilan ay nagsasabing hindi siya tumatanda. Ang iba naman ay nagsasabing hindi siya tao. Nang pumasok siya muli sa kubo, nagulat siya sa nakita. Bukas ang kulungan. Ngunit hindi nakatakas ang manok. Nakatayo ito sa gitna ng sahig, malapit sa pinto, na para bang hinihintay siya. Sa paanan nito ay may isang maliit na piraso ng tela, puti, at basa ng tubig alat. Hindi iyon naroon kanina. Pinulot ni Dante ang tela. May nakasulat na isang pangalan sa gilid, gamit ang lumang borda. Serena. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Umuga ang pinto ng kubo. Sa malayo, may narinig siyang yabag sa buhanginan. Papalapit. Hindi niya alam kung sino ang darating,
Ngunit ramdam niya na ang pagkuha niya sa manok ay simula pa lamang ng isang bagay na hindi na niya makokontrol. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang drug poser, naramdaman niyang siya ang target ng isang mas malaking operasyon. Isa na walang batas, walang badge, at walang takasan. Pagdating ni Dante sa pampang bago magbukang liwayway, agad niyang itinago ang manok sa lumang kubo ng kanyang tiyuhin. Wala na ang matanda roon, matagal nang pumanaw, ngunit naiwan ang mga lumang kulungan at gamit sa sabong. Doon niya ipinasok ang manok, umaasang mananatili itong tahimik. Ngunit hindi ito kumahol, tumilaok, o nag-ingay. Tahimik lamang itong nakatayo sa sulok, tila nagmamasid. Habang umiinom ng kape si Dante sa labas, hindi niya maalis sa isip ang pangalan ni Serena. May mga kwento siyang narinig noon. Isang babaeng may koneksyon sa dagat, sa swerte, at sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang ilan ay nagsasabing hindi siya tumatanda. Ang iba naman ay nagsasabing hindi siya tao. Nang pumasok siya muli sa kubo, nagulat siya sa nakita. Bukas ang kulungan. Ngunit hindi nakatakas ang manok. Nakatayo ito sa gitna ng sahig, malapit sa pinto, na para bang hinihintay siya. Sa paanan nito ay may isang maliit na piraso ng tela. Puti at basa ng tubig alat. Hindi iyon naroon kanina. Pinulot ni Dante ang tela. May nakasulat na isang pangalan sa gilid gamit ang lumang borda. Serena. Biglang lumakas hangin sa labas. Umuga ang pinto ng kubo. Sa malayo, may narinig siyang yabag sa buhanginan, papalapit. Hindi niya alam kung sino ang darating. Ngunit ramdam niya na ang pagkuha niya sa manok ay simula pa lamang ng isang bagay na hindi na niya makokontrol. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay bilang drug poser, naramdaman niyang siya ang target ng isang mas malaking operasyon. Isa na walang batas, walang badge, at walang takasan. Hindi agad lumabas si Dante sa kubo. Nakatayo siya sa tabi ng pintuan, hawak ang piraso ng telang may pangalang Serena, habang pinakikiramdaman ang bawat yapag sa labas. Mabagal, maingat, at tila hindi nagmamadali ang naglalakad sa buhanginan. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana. Sa liwanag ng mahinang buwan, may isang babae na nakatayo malapit sa baybayin. Nakaputi ito, ang buhok ay humahampas sa hangin, at ang mukha ay hindi niya maaninag. Hindi ito gumagalaw. Nakatingin lamang sa direksyon ng kubo, parang alam na alam kung nasaan ang hinahanap. Napalunok si Dante. Hindi siya sanay sa takot. Ilang beses na siyang nakipagbarilan, ilang beses nang muntik mapatay. Ngunit ang katahimikan ng babaeng iyon ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw o bala. Parang ang presensya nito ay sapat na upang mabawasan ang hangin sa paligid. Lumingon siya sa manok. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng kubo, hindi gumagalaw. Ngunit nang tumingin siya rito, napansin niyang ang mga mata nito ay hindi na basta nakatingin. Tila sumusunod sa direksyon ng babae sa labas. Parang may pagkakakilanlan. Anong gulo ang pinasok ko? Bulong ni Dante. Dahan-dahan siyang lumabas ng kubo, ngunit hindi siya tuluyang lumapit. Huminto siya sa may lilim ng puno. Ang babae ay nananatiling nakatayo, nakaharap sa dagat, hindi sa kanya. Parang hindi siya ang hinahanap, kundi ang manok. Kung ikaw si Serena, mahina niyang sabi. Hindi siya tiningnan ng babae, ngunit nagsalita ito. Hindi mo dapat kinuha. Malinaw ang boses. Hindi malakas, ngunit sapat, upang marinig sa kabila ng hangin. Parang may bigat na hindi niya may paliwanag. Lumulutang sa gitna ng dagat, sagot ni Dante. Akala ko, walang may-ari. Tumahimik ang babae sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Dante ang mukha nito. Maputla, ngunit hindi malamig. Ang mga mata ay tila may lungkot na matagal nang hindi nawawala. Walang nawawala sa dagat, sabi nito. Lahat ay may pinanggalingan at may bumabalik para kunin ang sa kanila.
Naramdaman ni Dante ang bigat ng mga salita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang hindi lamang manok ang pinag-uusapan nila. Kung sa'yo kukunin mo na? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang babae. Tumingin ito sa kubo. Sa loob tila may mahinang paggalaw. Ang manok ay lumabas sa pintuan, dahan-dahan, at tumayo sa pagitan nila. Hindi ito natatakot. Hindi rin ito nagmamadali. Parang pinipili kung kanino lalapit. Huminto ang oras. Lumakad ang manok palapit sa babae. Ngunit bago ito tuluyang makarating, bigla itong huminto at lumingon kay Dante. Sa saglit na yon, parang may kung anong dumaan sa isip niya. Mga alon, isang bagyo, at isang lumang sabungan na nasusunog. Napapikit siya sandali. Pagdilat niya, ang babae ay nakatayo na malapit sa manok. Hindi niya ito pinulot. Hindi rin niya hinawakan. Nakatayo lamang siya roon, nakatingin. Hindi pa, sabi ng babae. Bakit? Tanong ni Dante. Dahil ikaw ang nakahuli, sagot nito. At may dahilan kung bakit ikaw ang nakakita sa kanya. Hindi niya maintindihan. Wala siyang koneksyon sa sabong, maliban sa mga kakilala at kwentong naririnig sa pier. Isa siyang drug poser, taong ginagamit para sa mga operasyon, hindi para sa mga alamat. Ngunit tila hindi iyon mahalaga sa babaeng nasa harap niya. Bantayan mo siya, sabi nito, hanggang sa bumalik ang dagat para sa kanya. At kung hindi ko ginawa, hindi sumagot ang babae. Sa halip dahan-dahan itong umatras patungo sa tubig. Walang tunog ang hakbang nito sa buhanginan. Hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa dilim. Naiwan si Dante sa baybayin, kasama ang manok na tahimik na nakatayo sa tabi niya. Wala ng hangin, wala ng alon na malakas. Parang humupa ang dagat. Ngunit sa loob niya, nagsisimula pa lamang ang bagyo. Kinuha niya ang manok at ibinalik sa kubo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may responsibilidad siya sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi ito droga, hindi ito pera, at hindi ito simpleng swerte. Habang umuupo siya sa lumang silya, napatingin siya sa manok. Kung ano ka man, sabi niya, pareho tayong may problema. Sa labas, unti-unting sumikat ang araw. Ngunit sa isipan ni Dante, nagsisimula pa lamang ang dilim. Hindi nakatulog si Dante. Umaga na nang tuluyan siyang sumuko sa pagupo sa lumang silya sa kubo. Sa bawat tikatik ng oras, pakiramdam niya ay may nagmamasid. Hindi mula sa loob, kundi mula sa labas, mula sa dagat. Tahimik ang manok. Nakapwesto ito sa ibabaw ng kahoy na mesa. Parang hindi ito basta hayop na kailangang pakainin o painumin. Ilang beses na siyang naglagay ng butil at tubig, ngunit hindi ito kumain. Gayunman, hindi rin ito nanghina. Parang hindi nito kailangan ang karaniwang buhay ng isang manok. Sa hapon, nagpasya si Dante na dalhin ito sa lumang sabungan na matagal nang abandonado sa dulo ng baryo. Doon niya naisip na mas ligtas ang manok, malayo sa kubo na madaling makita mula sa baybayin. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, napansin niyang may ilang taong nakatingin sa kanya. Hindi siya estranghero sa lugar. Kilala siya bilang isang taong may kakaibang trabaho at kadalasang iniiwasan ng mga tao. Ngunit ngayon, iba ang tingin nila. Parang may alam sila na hindi niya alam. Nang marating niya ang lumang sabungan, bumungad ang amoy ng alikabok at lumang kahoy. Sira na ang bubong sa ilang bahagi at ang ring ay natatakpan na ng tuyong dahon. Dito dati nagtitipon ang mga sabonghero, ngunit matagal nang isinara matapos ang isang sunog na walang malinaw na dahilan. Ibinaba niya ang kahon sa gitna ng ring. Lumabas ang manok at tumayo sa gitna, tila pamilyar sa lugar. Dahan-dahan itong umikot, parang sinusuri ang paligid. May kakaibang pakiramdam na bumalot sa hangin. Biglang may pumasok na matandang lalaki mula sa likod. Payat, nakasombrero, at may hawak na tungkod. Hindi ito kilala ni Dante, ngunit mukhang matagal nang nakatira sa lugar. Matagal na yang sarado,
sabi ng matanda. Alam ko, sagot ni Dante. Gagamitin ko lang sandali. Napatingin ang matanda sa manok. Matagal itong tumitig, parang may kinikilala. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Sa kanya yan, sabi nito. Kay Serena? Tanong ni Dante. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, lumapit ito sa gilid ng ring at umupo. May mga bagay na hindi dapat inaahon mula sa dagat. Dagdag nito. Kapag umangat sa tubig ang hindi para sa lupa, may kapalit. Naramdaman ni Dante ang bigat ng mga salita. Anong kapalit? Tumingin ang matanda sa kalangitan. Depende kung sino ang humawak. Tahimik silang dalawa sandali. Sa gitna, ang manok ay nakatayo pa rin. Ngunit sa isang iglap, bigla itong tumilaok. Malakas at malinaw, kahit hapon na. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sabungan. At may sumagot. Hindi mula sa paligid, kundi mula sa malayo. Mula sa direksyon ng dagat. Isang tilaok din, ngunit mas malalim at mas mabigat. Parang may isa pang manok na sumasagot mula sa kung saan. Napatayo ang matanda. Nagsimula na, sabi nito. Ang alin? Tanong ni Dante. Ang pagbabalik. Hindi na ito naghintay. Umalis ang matanda. Iniwan si Dante na mag-isa sa loob ng sabungan. Ngunit hindi na siya tunay na nag-iisa. Ramdam niya ang presensya ng kung anuman ang sumagot sa tilaok. Lumapit siya sa manok. Ano bang dala mo? Tanong niya. Hindi sumagot ang hayop, syempre. Ngunit sa mga mata nito, may kung anong matalim. Parang alaala na hindi kanya, ngunit nararamdaman niya. Habang papalubog ang araw, napansin ni Dante na unti-unting nagdidilim ang paligid kahit hindi pa gabi. Ang hangin ay naging malamig. At mula sa mga sira-sirang bahagi ng sabungan, may mga aninong gumagalaw. Hindi siya tumakbo. Hindi rin siya sumigaw. Sa halip, hinawakan niya ang kahon at inakay ang manok pabalik sa loob. Alam niyang hindi na ito simpleng pag-iingat ng isang alagang hayop. May kung anong inaasahan sa kanya. Isang tungkulin na hindi niya pinili. Sa labas, ang dagat ay tila humihinga. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dante na ang pagiging drug poser, ang pagiging pain at bitag sa mga operasyon ay paghahanda lamang sa isang mas malalim na laro. Isang larong hindi pulis ang nagtakda at hindi batas ang magtatapos. Habang isinasara niya ang pintuan ng sabungan, muling tumilaok ang manok. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagulat nang may sumagot mula sa malayo. Mas malapit na ang tunog. Kinabukasan, hindi na naghintay si Dante na muling dumilim bago bumalik sa lumang sabungan. May kung anong nagtutulak sa kanya na manatili roon, parang may paparating na hindi niya kayang harapin ng nag-iisa. Pagdating niya, naroon na ang manok sa gitna ng ring, tila nagbabantay. Hindi na ito kailangang ilabas sa kahon. Parang alam nito ang lugar at parang may hinihintay. Mula sa labas, may mga yabag na maririnig. Hindi ito ang matandang lalaki kahapon. Mas mabigat ang hakbang. 1, 2, 3. Marami sila. Pumasok sa sabungan ang 3 lalaking hindi taga-baryo. Nakapolo, may mga peklat sa mukha ang isa, at may dalang maliit na kulungan ang isa pa. Yan ba yon? Tanong ng pinakamalaki. Napatingin si Dante. Anong kailangan nyo? Umisi ang lalaki. May balita na may nahuling kakaibang manok dito, galing sa dagat, hindi basta panabong. Naramdaman ni Dante ang pag-init ng ulo. Walang ganyan dito. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang tumilaok ang manok sa gitna ng ring. Malakas, matapang. Napatingin ang 3 lalaki. Sa sandaling iyon, parang nabura ang kumpiyansa nila. Ang isa ay napaurong ng bahagya. Sa kanya nga, bulong ng isa. Kanino? Tanong ni Dante. Kay Serena. Tumahimik ang hangin. Ang pangalan ay parang may bigat na dala.
Lumapit ang pinakamalaki sa ring. "Ibenta mo sa amin. Malaki ang bayad." "Hindi ko binibenta," sagot ni Dante. "Tingin mo ba hindi namin alam kung sino ka?" sabi ng isa. "Ikaw yung ginagamit sa mga operasyon. Hindi ka naman sabongero. Wala kang alam sa ganito." Hindi sumagot si Dante. Totoo ang sinabi nila. Wala siyang alam sa sabong, maliban sa mga nakikita at naririnig. Ngunit may alam siyang isang bagay. Hindi ito basta kalakal. "Umalis kayo," mariin niyang sabi. Nagtinginan ang tatlo. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang inilapag ng isa ang kulungan sa sahig. "Subukan natin," sabi ng pinakamalaki. Mula sa kulungan, inilabas nila ang isa pang manok. Itim, malaki, at halatang sanay sa laban. Nangingintab ang balahibo nito at ang mga mata ay matalim. Ibinaba nila ito sa ring, kaharap ng pulang manok. Hindi maintindihan ni Dante kung bakit hindi siya agad pumigil. Parang may bahagi sa kanya na gustong makita ang mangyayari. Parang may bahagi na gustong malaman kung ano nga ba ang dala ng manok mula sa dagat. Nagtitigan ang dalawang manok. Walang sumisigaw, walang pumapalakpak. Tahimik ang sabungan. Sa unang galaw ng itim na manok, mabilis itong sumugod. Ngunit sa halip na umatras, ang pulang manok ay kumilos ng hindi inaasahan. Hindi tulad ng karaniwang laban. Hindi ito basta sumunggab. Parang alam nito ang bawat galaw ng kalaban bago pa man ito mangyari. Sa loob ng ilang sandali, napaatras ang itim na manok. Hindi ito nasugatan ng malala, ngunit tila nawalan ng lakas. Parang may kung anong pumipigil dito. "Hindi normal to," bulong ng isa sa tatlo. Muling tumilaok ang pulang manok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sa loob ng sabungan umalingaw-ngaw ang tunog. Parang umabot ito sa dagat. At may sumagot muli. Mas malapit, mas malinaw. Biglang nagkagulo ang tatlong lalaki. "Umalis na tayo," sabi ng isa. "Hindi natin alam kung anong pinasok natin." Agad nilang kinuha ang itim na manok at lumabas ng sabungan nang hindi na lumilingon. Naiwan si Dante, nakatayo sa gitna ng ring. Ang pulang manok ay nakapwesto pa rin, tila walang nangyari. Ngunit sa labas, may pagbabago. Ang kalangitan ay unti-unting nagdilim kahit hindi pa dapit hapon. Mula sa malayo may nakikitang ulap na papalapit mula sa direksyon ng dagat. At sa hangin, may bulong. Hindi mo siya maitatago. Napalingon si Dante, ngunit walang tao sa paligid. Tanging ang pulang manok ang nasa loob, tahimik na nakatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, malinaw na sa kanya na hindi ito simpleng laban sa sabungan. Hindi ito tungkol sa pera o reputasyon. May nagbabalik. At siya ang nasa gitna. Lumakas ang hangin pagsapit ng gabi. Sa loob ng lumang sabungan, hindi na mapakali si Dante. Hindi niya iniuwi ang manok sa kubo. Pakiramdam niya mas ligtas ito sa loob ng sira-sirang gusali kaysa sa anumang lugar sa baryo. O marahil, mas ligtas ang baryo kung mananatili ang manok sa sabungan. Tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikan ay may laman. Sa bawat ihip ng hangin, may dalang amoy ng alat at lumot. Amoy ng dagat kahit malayo ito. Para bang unti-unting lumalapit ang tubig sa lupa. Nakatayo ang pulang manok sa gitna ng ring. Hindi ito natutulog. Hindi rin ito naglalakad ng walang dahilan. Tuwing iikot ito, tila sinusukat ang espasyo, parang naghahanda sa isang bagay na hindi pa dumarating. Umupo si Dante sa gilid ng kahoy na upuan. Sa buong buhay niya bilang drug poser, sanay siyang magbantay, maghintay at magpanggap. Ngunit ngayon, hindi niya alam kung sino ang kalaban. Wala ring operasyon na nakatakda. Wala siyang utos, wala siyang backup. May kumatok sa lumang kahoy na pinto. 1 beses, 2 beses. Mahina, ngunit malinaw. Tumayo si Dante at lumapit. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto.
Nandoon ang matandang lalaki na nakita niya noong nakaraan. Basang-basa ang damit, parang galing sa ulan o dagat kahit wala namang ulan sa baryo. "Hindi ka dapat nag-isa," sabi ng matanda. "Hindi ako nag-isa," sagot ni Dante, sabay lingon sa manok. Pumasok ang matanda. Napatingin ito sa manok at umiling. Mas malapit na sila. "Sino?" "Ang may utang," sagot nito. Hindi agad nagsalita si Dante. "Utang kanino?" "Sa dagat, sa kanya, at sa iyo na rin kung patuloy mong hahawakan." Napabuntong hininga ang matanda at umupo sa sahig. "Matagal na ang sabungang to," sabi nito. "Hindi sa tao, sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan. Ang mga manok na galing sa kanya ay hindi basta panabong. May dala silang panawagan." "Panawagan para saan?" tanong ni Dante. "Para sa pagbabalik," sagot ng matanda. "May nawala noon, may sinunog, may kinuha na hindi dapat kinuha, at ngayon may bumabawi." Tahimik ang sabungan. Tanging ang hangin at ang paminsang paggalaw ng manok ang maririnig. Biglang tumilaok ang pulang manok. Malakas. Mas malakas kaysa dati. At sa pagkakataong iyon, hindi lang isang tilaok ang sumagot mula sa malayo. Marami. Sunod-sunod, parang alon ng tunog mula sa direksyon ng dagat. Iba-iba ang tono. May malalim, may matinis, may tila galit. Lahat ay papalapit. Napatayo ang matanda. "Nagsisimula na." "Anong gagawin natin?" tanong ni Dante. Hindi agad sumagot ang matanda. Tumingin ito sa manok. "Hindi ikaw ang magdedesisyon, siya." Napalingon si Dante sa pulang manok. Sa unang pagkakataon, lumapit ito sa kanya. Dahan-dahan. Tumigil sa harap niya. Tumingala. Sa sandaling iyon, parang may biglang pumasok sa isip ni Dante. Mga alon na nag-aalburuto, isang sabungan na nasusunog sa gitna ng bagyo, at isang babae na nakatayo sa gitna ng apoy, hawak ang isang manok na pula. Napaatras siya, napahawak sa ulo. "Ano to?" "Mga alaala na hindi sayo," sabi ng matanda. "Pero dadaan sayo." Sa labas, biglang kumalabog ang pinto. Parang may tumama mula sa hangin o mula sa kung anumang papalapit. Muling kumalabog. Mas malakas. May mga anino na gumagalaw sa labas ng sabungan. Hindi malinaw kung tao o iba pa. Ngunit ramdam ang bigat ng presensya. Humawak si Dante sa kahoy na poste. "Kung kukunin nila to, hindi ko basta ibibigay." Hindi ngumiti ang matanda. Hindi nila kukunin ng basta. Ipapakita muna nila kung bakit dapat. Biglang bumukas ang pinto sa malakas na hangin. Pumasok ang malamig na simoy kasabay ng tunog ng alon kahit malayo ang dagat. Sa pintuan, may mga figura na nakatayo. Hindi malinaw ang muka, ngunit ang tindig ay parang mga sabongero na matagal nang patay. Basang-basa, maputla, at nakatingin sa manok. Hindi sila pumasok agad. Nakatayo lamang, parang naghihintay. Lumapit ang pulang manok sa gitna ng ring. Tumilaok muli. Hindi galit, hindi takot, parang panawagan. At sa labas, unti-unting dumami ang mga anino. Naramdaman ni Dante ang panginginig ng sahig. Parang may alon na dumarating kahit nasa lupa sila. Hindi na ito tungkol sa pag-aalaga, bulong niya. Tungkol na to sa pagpili. Walang sumagot. Ngunit sa loob ng sabungan, malinaw na ang gabi ay hindi matatapos ng tahimik. At sa bawat segundo, papalapit ng papalapit ang sagot ng dagat. Hindi umatras si Dante. Sa kabila ng mga aninong nakatayo sa labas ng sabungan, nanatili siyang nakapwesto sa gitna, katabi ng pulang manok. Ramdam niya ang panginginig ng sahig. Parang ang lupa mismo ay hinahatak ng alon. Ngunit wala namang tubig na pumapasok. Tanging ang hangin at ang amoy ng dagat ang unti-unting pumupuno sa loob. Ang mga figura sa pintuan ay hindi pumapasok. Nakatingin lamang sila, tahimik, parang naghihintay ng pahintulot.
Hindi sila basta papasok, sabi ng matanda sa likod ni Dante. May hangganan ng lupa. Hanggat may nagbabantay, hindi nila basta tatawirin. Hanggang kailan? Tanong ni Dante. Hanggang may pumili, sagot ng matanda. Biglang umusad ang isa sa mga anino. Hindi ito naglakad. Parang umalon lamang pasulong. Tumigil ito sa may bukana ng sabungan. Sa liwanag ng lampara, bahagyang luminaw ang itsura. Lalaking maputla. May suot na lumang damit pang sabong. At may sugat sa dibdib na tila hindi na nagsara. Napatitig si Dante. Hindi siya sanay sa multo o anuman iyon. Ngunit sa dami ng nakita niya sa buhay, natutunan niyang huwag agad umatras. Anong kailangan niyo? Malakas niyang tanong. Hindi gumalaw ang figura. Ngunit sa hangin, may boses na parang galing sa ilalim ng tubig. Ibalik. Iisang salita. Mabigat. Malamig. Napatingin si Dante sa manok. Hindi pa, sabi niya. Muling kumalabog ang hangin. Ang iba pang anino ay bahagyang umusad, ngunit hindi pa rin lumalagpas sa hangganan ng sahig ng sabungan. Parang may nakikitang linya na hindi pwedeng tawirin. Lumapit ang matanda kay Dante. Hindi sila para sa manok lang, bulong nito. Para sa utang, may nawala sa kanila noon. May nasunog na sabungan sa gitna ng bagyo. At mula noon, may hinahanap silang babalik sa dagat. Naramdaman ni Dante ang bigat sa dibdib. At ako ang napili? Hindi ikaw ang napili, sabi ng matanda. Ikaw ang nakahawak. Sa gitna ng ring, ang pulang manok ay muling tumilaok. Hindi ito malakas, ngunit malinaw. Sa sandaling iyon, biglang humina ang hangin. Ang mga anino ay hindi na umusad. Parang nakikinig. Lumakad ang manok patungo sa pintuan. Dahan-dahan. Hindi takot. Huminto ito sa hangganan ng sahig. Sa kabila, ang maputlang figura ay bahagyang yumuko, parang may pagkilala. Ngunit hindi tumawid ang manok. Sa halip, lumingon ito kay Dante. Sa sandaling iyon, may dumaan na imahe sa isip niya. Isang gabing may bagyo, isang babaeng nakatayo sa gitna ng sabungan, at mga lalaking nag-aagawan sa isang manok na tila hindi dapat sa kanila. May apoy, may sigaw, may tubig na sumabog mula sa dalampasigan at nilamon ng lupa. Napahawak si Dante sa ulo. Ano to? Mga alaala ng utang, sabi ng matanda. Hindi sayo, pero sayo dadaan. Nang muling tumingin si Dante sa pintuan, ang mga anino ay bahagyang umatras. Hindi sila nawala, ngunit parang naghihintay. Parang may hinihintay na pasya. Lumapit ang manok sa kanya at tumigil sa paanan niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dante na hindi siya basta tagapagbantay. Para siyang tulay. Kung saan siya pupunta, susunod ang lahat. Kung ibabalik ko sa dagat, matatapos ba to? Tanong niya. Walang sumagot agad. Tanging ang hangin ang umikot sa loob. Sa wakas, nagsalita ang matanda. Hindi agad. May kailangang harapin bago ang pagbabalik. May darating pa. Parang kumpirmasyon ang mga salita. Sa labas ng sabungan, ang mga anino ay unti-unting nawala sa dilim, isa-isa. Parang nilamon ng hangin. Ngunit hindi gumaan ang pakiramdam ni Dante. Sa malayo mula sa direksyon ng dagat, may isang tilaok na mas malakas kaysa sa lahat ng narinig niya. Hindi ito panawagan, parang babala. Tumayo ang pulang manok at sumagot. Ang dalawang tunog ay nagtagpo sa hangin, parang dalawang alon na magbabanggaan. May paparating, bulong ni Dante. Tumango ang matanda. Hindi na sila, siya na. Si Serena? Hindi sumagot ang matanda. Ngunit sa labas, may mahinang yabag sa buhangin. Mabagal. Tiyak. Parang alam na alam ang daan papunta sa sabungan. At sa loob, ang pulang manok ay tahimik na naghihintay. Hindi nagtagal ang mga yabag sa labas. Sa pagitan ng pag-ihip ng hangin at pag-uga ng sirang bubong ng sabungan, malinaw na may paparating.
Hindi ito nagmamadali. Parang sigurado sa bawat hakbang, parang alam na wala nang makakapigil. Tumayo si Dante sa gitna ng ring. Hindi niya alam kung bakit hindi siya umaalis. Maaari naman siyang tumakbo, itago ang manok, o iwan na lang ang lahat. Ngunit may kung anong humihila sa kanya na manatili. Parang hindi siya pwedeng umalis hanggat hindi niya nakikita ang dulo. Muling bumukas ang pinto, hindi dahil sa hangin. May kamay na nagtulak mula sa labas. Pumasok ang babae. Siya ang nakita ni Dante sa dalampasigan noong gabing unang nahuli ang manok. Nakaputi pa rin, ngunit ngayon ay may bakas ng tubig alat ang laylayan ng damit. Ang buhok ay bahagyang basa, at ang mga mata ay hindi na kasing lungkot ng dati. Mas malinaw, mas matalim. Hindi ka umalis, sabi nito. Hindi rin ikaw, sagot ni Dante. Nagkatinginan sila. Sa pagitan nila, ang pulang manok ay nakapwesto. Parang naghihintay ng utos na hindi pa binibigay. Lumapit ang babae sa gilid ng ring, ngunit hindi agad pumasok. Alam mo na kung ano ang hawak mo? Tanong nito. Hindi, sagot ni Dante. Pero alam kong hindi ito basta manok. Tahimik ang babae sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan itong pumasok sa ring. Sa bawat hakbang, parang may pagbabago sa hangin. Ang lamig ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng kakaibang init, hindi init ng apoy, kundi ng presensya. Matagal na siyang hinahanap, sabi nito, sabay tingin sa manok. Hindi para sa laban, para sa pagbabalik. Bakit nasa dagat? Tanong ni Dante. Dahil doon siya dapat, sagot ng babae. May kumuha noon, may nag-angkin, may nagsunog, at may nawala sa akin. Hindi agad nakaimik si Dante. Ang mga salita ay mabigat, ngunit hindi niya lubos na nauunawaan. Ikaw si Serena? Tanong niya. Tumigil ang babae. Hindi ito ngumiti, ngunit hindi ito tumanggi. May mga pangalang hindi na kailangan sabihin, sagot nito. Sa sandaling iyon, lumapit ang pulang manok sa kanya. Hindi ito nagdalawang isip. Tumigil ito sa paanan ng babae, parang kinikilala ang may-ari. Ngunit hindi ito kinuha ni Serena. Sa halip, lumingon ito kay Dante. Hindi pa tapos. Akala ko ibabalik na, sabi ni Dante. Ibabalik, sagot niya. Pero hindi basta, may haharap muna. May magtatangkang kunin bago pa natin madala sa dagat. Parang kumpirmasyon ang mga salita. Sa labas, muling lumakas ang hangin, ngunit hindi na tulad ng kanina. Mas mabigat, mas galit. May narinig na mga makina sa malayo, mga bangka. Marami. Papalapit sa dalampasigan. Dumating na sila, sabi ni Dante. Matagal na silang naghihintay, sagot ni Serena. Akala nila makukuha nila kapag nagpakita na ako. Lumabas si Dante sa sabungan at tumingin sa direksyon ng dagat. Sa malayo, may mga ilaw na papalapit sa pampang. Hindi ito mangingisda, hindi rin basta mga tao. Parang organisado, parang may pakay. Bumalik siya sa loob. Ilan yon? Hindi mahalaga kung ilan, sabi ni Serena. Mahalaga kung sino ang may hawak. Napatingin si Dante sa manok. Tahimik itong nakatayo sa pagitan nila. Hindi natatakot. Hindi rin nagmamadali. Parang alam na darating ang sandali. Bakit ako? Tanong ni Dante. Hindi agad sumagot si Serena. Tumingin ito sa kanya, diretso sa mata. Dahil sanay kang maging pain. Sanay kang harapin ang hindi alam kung sino ang kalaban. At sanay kang hindi agad sumusuko. Tahimik si Dante. Totoo ang mga salita. Ngunit ngayon, hindi siya bahagi ng operasyon ng pulis. Wala siyang utos. Wala siyang proteksyon. Kapag dumating sila, sabi niya, anong gagawin natin? Hindi ngumiti si Serena. Ngunit sa mata niya may tiyak na desisyon. Hindi natin ibibigay. Sa labas, mas lumakas ang tunog ng mga makina. Mas malinaw na ang mga ilaw. Ilang minuto na lang, aabot na sa dalampasigan. Sa loob ng sabungan,
Ang pulang manok ay tumayo sa gitna ng ring at muling tumilaok. Sa pagkakataong iyon, hindi ito panawagan sa dagat. Parang paghahanda sa laban. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Dante na hindi na siya basta tagapagbantay. Bahagi na siya ng pagbabalik o ng gulo na mauuna rito. Hindi nagkamali si Dante. Ilang minuto lamang ang lumipas at narinig na nila ang pagdaong ng mga bangka sa dalampasigan. Sunod-sunod ang yabag sa buhangin. Mabibigat. Organisado. Hindi ito basta mga sabongero na naghahanap ng panalo. May intensyon ang bawat hakbang. Sa loob ng sabungan, tahimik sina Dante at Serena. Ang pulang manok ay nasa gitna pa rin ng ring, tila naghihintay ng hudyat na hindi pa binibigay. Kilalang tao ang nasa likod nito, sabi ni Serena ng mahina. Hindi sila basta darating ng ganito kung walang nagutos. Sino? Tanong ni Dante. Mayamang kolektor, sagot niya. Naniniwalang ang lahat ay pwedeng bilhin, kahit ang hindi sa lupa. Bago pa makasagot si Dante, bumukas ang pinto ng sabungan. Hindi ito tinulak ng marahas. Dahan-dahan itong bumukas, parang may respeto sa lugar o sa kung anumang nasa loob. Pumasok ang 5 lalaki. Nakaitim ang karamihan. Sa likod nila may isa pang pumasok. Matangkad, maayos ang bihis at hindi nagmamadali. Hindi ito mukhang sabongero. Mas mukhang negosyante. Magandang gabi, sabi ng lalaki. Walang sumagot agad. Tumingin ito kay Dante, pagkatapos kay Serena. Bahagya itong ngumiti. Sa wakas, wala kang dapat kunin dito, sabi ni Serena. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Hindi ako kukuha. Aangkinin ko lang ang matagal ng dapat sa akin. Hindi sa'yo, malamig na sagot ni Serena. Tumawa ng mahina ang lalaki. Lahat ng bagay na lumulutang sa dagat ay walang may-ari. Sinong makakapagpatunay na sayo nga? Hindi sumagot si Serena. Sa halip, lumapit siya sa ring. Lumakad din ang lalaki palapit, ngunit huminto sa gilid. Tumingin siya sa pulang manok na tila hindi natinag. Maganda, bulong niya. Hindi nga karaniwan. Hindi ito panalo ang hinahanap mo, sabi ni Dante. May iba kang dahilan. Napatingin sa kanya ang lalaki. Ikaw ang nakahuli? Oo. Sayang, sagot nito. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang halaga niyan. Tahimik si Dante. Alam niyang hindi pera ang usapan. Ramdam niya iyon mula pa nung unang gabi sa dagat. Magkano ang gusto mo? Tanong ng lalaki. Hindi ito binebenta, sagot ni Serena. Nagbago ang mukha ng lalaki. Bahagyang nawala ang ngiti. Kung hindi ninyo ibibigay ng maayos, may ibang paraan. Sa hudyat niya, bahagyang umusad ang mga tauhan. Ngunit bago pa sila makalapit sa ring, biglang tumilaok ang pulang manok. Ang tunog ay hindi tulad ng dati. Mas malalim, mas mabigat. Parang may dalang alon sa bawat himig. Sa labas ng sabungan, biglang lumakas ang hangin. Ang bubong ay umuga. Ang mga ilaw na dala ng mga tauhan ay bahagyang kumislap. Anong ginagawa ninyo? Sigaw ng isa. Walang gumalaw sina Dante at Serena. Mula sa direksyon ng dagat, narinig ang pag-alon na tila mas malapit kaysa dapat. Kahit malayo ang tubig sa sabungan, parang may papalapit na baha. Hindi ninyo ito kontrolado, sabi ni Serena. Ang lalaki ay napalingon sa pintuan. Sa labas, may aninong gumagalaw muli. Hindi na lamang isa o dalawa, kundi marami. Mapuputla, basang-basa. Nakatingin sa sabungan. Ang isa sa mga tauhan ay napaatras. Boss, mga pananakot lang, sagot ng lalaki, ngunit hindi na kasing tatag ang boses niya. Muling tumilaok ang pulang manok. Sa pagkakataong ito, sumagot ang dagat. Malakas ang hampas ng alon, kahit wala namang bagyo sa kalangitan. Biglang may tubig na pumasok sa pintuan ng sabungan. Hindi malakas,
ngunit sapat upang mabasa ang sahig. Ang mga tauhan ay nagkagulo. Hindi ito posible, bulong ng lalaki. Lumapit si Serena sa gitna ng ring. Matagal mo nang hinahabol ang hindi sayo, sabi niya. At ngayon, dumating ang paniningil. Ang mga anino sa labas ay unti-unting lumapit. Hindi sila tumatakbo, hindi sila sumisigaw. Ngunit ang presensya nila ay sapat upang magdulot ng takot. Napatingin ang lalaki kay Dante. Kontrolado mo ba ito? Umiling si Dante. Hindi ko kontrolado ang dagat. Sa sandaling iyon, parang may desisyon na kailangang gawin. Tumingin si Serena sa pulang manok. Panahon na. Napatingin si Dante sa kanya. Ngayon, tumango siya. Bago pa mas marami ang masangkot. Sa labas, ang alon ay mas lumakas. Ang tubig ay patuloy na pumapasok sa sahig ng sabungan. Ang lalaki ay umatras, kasama ang mga tauhan. Umalis tayo. Ngunit tila huli na ang lahat. Sa gitna ng ring, ang pulang manok ay nakatayo, nakaharap sa pintuan, habang ang dagat ay tila umaabot para sa kanya. At si Dante, sa unang pagkakataon, alam na ang susunod na hakbang ay hindi tungkol sa pag-iingat, kundi sa pagpapalaya. Patuloy na umangat ang tubig sa sahig ng lumang sabungan. Hindi ito rumaragasa na parang baha mula sa ulan. Dahan-dahan itong pumapasok, parang may sariling isip, parang may tinutungo. Sa bawat galaw ng alon, tumitibay ang pakiramdam ni Dante na hindi na ito mapipigilan. Umatras ang mga tauhan ng lalaking mayaman. Hindi na sila maangas. Hindi na rin sila nagmamadali. May takot na sa bawat tingin. Ang lalaking pinuno ay nanatili sa may pintuan. Nanginginig ang panga, ngunit pilit pa rin kumakapit sa kontrol. Hindi pa tapos to, sabi niya. Kukunin ko pa rin. Ngunit hindi na siya pinansin ni Serena. Lumapit siya sa gitna ng ring, sa tabi ng pulang manok. Hindi niya ito hinawakan agad. Tinitigan niya muna. Parang matagal nang hinihintay ang sandaling ito. Parang may pinapaalam sa isa't isa nang walang salita. Oras na, sabi niya. Lumapit si Dante. Kapag ibinalik, matatapos na ba? Matatapos ang habol, sagot ni Serena. Pero ang alaala, mananatili. Laging may natitira. Tumango si Dante. Hindi niya alam kung bakit siya malungkot. Hindi naman sa kanya ang manok. Hindi rin niya ito matagal na nakasama. Ngunit sa loob ng mga araw na iyon, parang may nabuo na tungkulin. Isang bagay na hindi niya pinili ngunit tinanggap. Dahan-dahang yumuko si Serena at kinuha ang pulang manok. Hindi ito pumalag. Hindi ito nag-ingay. Sa unang pagkakataon, tila handa na ito. Nang mahawakan niya ang manok, biglang humupa ang hangin sa loob ng sabungan. Ang mga anino sa labas ay tumigil sa pag-usad. Parang naghihintay. Lumakad si Serena palabas ng sabungan. Sumunod si Dante. Hindi na rin sila pinigilan ng mga tauhan. Ang lalaking mayaman ay nakatayo lamang, hindi makapagsalita, hindi makalapit. Sa dalampasigan, ang dagat ay mas malapit kaysa karaniwan. Hindi rumaragasa, ngunit tila nakausli, parang inaabot ang lupa. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, ang tubig ay kumikislap na parang salamin. Huminto si Serena sa gilid ng tubig. Tumingin siya kay Dante. Salamat, sabi niya. Hindi alam ni Dante ang isasagot. Tumango lang siya. Hindi ko rin alam kung bakit ako napunta dito. May mga bagay na pumipili, sagot niya. At may mga taong kayang humawak ng hindi inaangkin. Tahimik ang sandali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumakad papasok sa tubig, hanggang tuhod, hanggang baywang, hanggang sa ang alon ay umabot sa dibdib niya. Ang pulang manok ay nananatiling tahimik sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, biglang umangat ang alon. Hindi marahas, kundi parang yakap, parang tinatanggap. Ibinaba ni Serena ang manok sa tubig.
Hindi ito lumubog. Sa halip, parang lumutang ito sandali, nakaharap sa kanila. Tumilaok ito, isang beses, malinaw at hindi malungkot. Sumagot ang dagat. Hindi tilaok, kundi isang mahinang alon na dumampi sa pampang. Ang mga anino sa likod ni Dante ay unti-unting naglaho. Ang hangin ay humina. Ang bigat sa paligid ay unti-unting gumaan. Sa loob ng ilang sandali, nawala ang pulang manok sa tubig. Hindi lumubog, hindi rin umalis na parang lumipad. Parang tinanggap ng dagat at itinago. Nanatili si Serena sa tubig sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumalik sa pampang. Basa ang damit, ngunit hindi siya nanginginig. Tapos na, sabi niya. Sa likod, ang lalaking mayaman at ang mga tauhan ay unti-unting umatras. Wala na silang lakas para makipagtalo. Wala na rin silang dahilan para manatili. Umalis sila nang walang salita. Naiwan si Dante at si Serena sa dalampasigan. Tahimik ang gabi. Ang dagat ay bumalik sa normal na alon. Wala nang kakaibang tunog. Wala nang anino. Babalik ka pa? Tanong ni Dante. Tumingin siya sa malayo. Kapag may dapat bantayan. Hindi na siya nagtanong pa. Alam niyang may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag. Naglakad siya pabalik sa baryo habang ang unang liwanag ng umaga ay sumisilip sa silangan. Pakiramdam niya ay may nabawasan sa kanya, ngunit may nadagdag din. Hindi na siya pareho ng dati. Sa buhay niya bilang drug poser, sanay siyang maging pain. Sanay siyang magpanggap. Ngunit ngayon, may isang gabi na hindi niya kailanman makakalimutan. Isang gabing hindi tungkol sa batas o operasyon, kundi sa pagbabalik ng isang bagay sa pinanggalingan nito. At sa tuwing maririnig niya ang tilaok ng manok sa malayo, lalo na kapag malapit sa dagat, maaalala niya ang pulang manok na lumutang sa gitna ng tubig. Hindi lahat ng nahuhuli ay para ang kinin. May ilan na hinahawakan lamang hanggang sa oras na kailangan na silang pakawalan. Wakas.